Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, February 6, 2026, Friday. Naglandfall na si Bagyong Basyang at napapanatili pa din ito ang kanyang lakas. Alamin natin ang mga lugar na dadaanan pa ng bagyo at mga probinsyang makakaranas ng matitinding buhos ng ulan ngayong araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang sentro ng Tropical Storm Basyang ay namataan sa paligid ng Jabonga, Agusan del Norte. Nananatili ang lakas nito sa maximum sustained winds na 65 kilometers per hour malapit sa sentro. May bugso hanggang 90 kilometers per hour at central pressure na 1,000 hectopascals. Ang kilos nito ay pa-west-northwestward o pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Mahalagang tandaan na malapad ang sirkulasyon, ang strong to gale force winds ay umaabot palabas hanggang 330 kilometers mula sa sentro. Kaya kahit nasa labas ng mismong landfall path ang isang lugar, maaari pa rin maranasan ng malalakas na bugso ng hangin, tuloy-tuloy na ulan at mapanganib na alon lalo na sa mga baybayin na nakaharap sa Pasipiko at sa mga bulubunduking lugar kung saan pinalalakas ng heograpiya ang pag-ulan. Nakataas ang tropical cyclone wind signal sa maraming lugar. Para sa signal number 2 na may banta ng gale force winds, may warning lead time na 24 hours. Ang range ng hangin ay nasa 62 hanggang 88 kilometers per hour at merong potensyal na minor hanggang moderate threat sa buhay at ari-arian. Kabilang ang sumusunod na mga lugar: ang katimugang bahagi ng Leyte, ang buong southern Leyte, Bohol, gitna at katimugang bahagi ng Cebu, Siquijor, Negros Oriental, katimugang bahagi ng Negros Occidental, Dinagat Island, Surigao del Norte, hilagang bahagi ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, hilagang bahagi ng Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, hilagang bahagi ng Bukidnon at silangang bahagi ng Misamis Occidental. Sa signal number 1 naman, may banta ng strong winds with a warning lead time of 36 hours. Ang range ng hangin ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour at ang potential na impact ay minimal hanggang minor threat sa buhay at ari-arian. Sakop nito ang malalawak na lugar sa Visayas at Mindanao at ilang bahagi ng Mimaropa. Kabilang dito ang katimugang bahagi ng Occidental Mindoro, katimugang bahagi ng Oriental Mindoro, kabilang ang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Island at katimugang bahagi ng Masbate. Sa Visayas, kabilang ang katimugang bahagi ng Eastern Samar, timog na bahagi ng Samar, Biliran, natitirang bahagi ng Leyte, natitirang bahagi ng Cebu at Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Sa Mindanao, kabilang ang natitirang bahagi ng Surigao del Sur at Agusan del Sur, ilagang bahagi ng Davao Oriental, ilagang bahagi ng Davao de Oro, gitnang bahagi ng Bukidnon, Lanao del Norte, natitirang bahagi ng Misamis Occidental, Lanao del Sur, silangan at gitnang bahagi ng Zamboanga del Norte, hilaga at gitnang bahagi ng Zamboanga del Sur, at hilagang silangang bahagi ng Zamboanga Sibugay. Bagamat mas mababa ang antas ng hangin kesa sa signal number 2, sapat pa rin ang bugso upang makasira ng mahihinang bubong, magpatumba ng mga mababang sanga at magpataas ng alon lalo na sa mga channel at kipot na sensitibo sa direksyon ng amihan at easterlies. Sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, higit sa 200 millimeters na mga pag-ulan ang posibleng maranasan sa Cebu, Negros Oriental, Bohol, Siquijor, Surigao del Norte, Dinagat Island, Agusan del Norte, Misamis Oriental at Camiguin. 100 to 200 millimeters naman sa Palawan, Negros Occidental, Southern Leyte, Leyte, Antique, Iloilo, Guimaras, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, and Zamboanga del Norte. Habang 50 to 100 millimeters naman sa Eastern Samar, Aklan, Capiz, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Maguindanao del Norte, Cotabato at Davao del Sur. Bukas, 50 to 100 millimeters ang posibleng ulan na maranasan sa Palawan. Dahil naman sa epekto ng shear line, makakaranas din ng moderate to heavy, 50 to 100 millimeters ng mga pag-ulan ng Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Camarines Norte. At sa Sunday, moderate to heavy pa rin ng mga pag-ulan sa Isabela, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro at Camarines Norte. Paalala, maaaring mas mataas pa ang aktwal na ulan sa bulubunduking lugar at maaaring lumala ang epekto sa mga lugar na may significant antecedent rainfall. Ibig sabihin ay basa at malambot na ang lupa bago pa man dumating ang panibagong bugso. Dumako tayo sa track at intensity outlook. Mahalagang tandaan na maaaring maranasan
ang heavy rainfall at severe winds sa mga lokalidad na wala sa mismong landfall point at kahit nasa labas ng forecast confidence cone. Dahil malapad ang rain shield at may malalakas na rain bands na sumusuyod sa layong daan-daang kilometro mula sa sentro. Sa kasalukuyang pagtataya, gagalaw si Basyang ng generally west-northwestward sa buong forecast period. Sa track na ito, magpapatuloy ang pagtawid sa Agusan del Norte ngayong umaga at lalabas sa Bohol Sea sa umaga ring ito. Sa pagitan ng umaga at hapon, posibleng dumaan malapit o gumawa ng karagdagang landfall sa Bohol at timog na bahagi ng Cebu at Negros Oriental, habang ang core circulation ay kumikilos sa kahabaan ng Central Visayas. Pagkatapos nito, inaasahang muling lalabas sa Sulu Sea, daraan malapit sa Cuyo Island at tatawid sa hilagang bahagi ng Palawan bago tuluyang pumihit sa kanlurang hilagang kanluran palayo sa kalupaan. Inaasahang mananatiling tropical storm si Basyang habang tinatahak ang Central at Western Visayas, ngunit dahil sa frictional effects at posibleng pagputol ng low-level inflow sa pagdaan sa kabundukan, posibleng humina ito tungo sa tropical depression pagsapit ng gabi ngayong araw o bukas ng umaga, at inaasahang maging low pressure area pagsapit ng linggo ng umaga, February 8. Lalo na kung sasabay ang pag-surge ng northeast monsoon na maghahatid ng mas malamig at tuyong hangin sa kanyang sirkulasyon. Ngayon, ang magiging lagay ng karagatan sa susunod na 24 hours ay kritikal sa kaligtasan ng mga mangingisda at biyaheng inter-island. May very rough seas hanggang 5 meters sa seaboards ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Siargao, Bocas Grande Island at Dinagat Island. Meron ding hanggang 4.5 meters sa silangang seaboards ng Northern Samar at Eastern Samar, pati sa mga seaboards ng Agusan del Norte, Camiguin, Siquijor, Misamis Oriental at Misamis Occidental at sa hilagang seaboards ng Lanao del Norte. Gayon din sa timog ng seaboards ng Southern Leyte, Bohol, Cebu, Negros Oriental at Negros Occidental. Sa ganitong taas ng alon, delikado ang paglalayag para sa lahat ng uri ng tonnage ng sasakyang pandagat, manatili sa daungan o kung nasa laot, humanap agad ng ligtas na masisilungan. Hanggang 4 meters naman sa silangang seaboards ng Catanduanes, Albay, Sorsogon at Davao Oriental. Sa hilagang seaboards ng Northern Samar at sa natitirang seaboards ng Eastern Samar. Maaari ring umabot hanggang 3.5 meters sa hilagang seaboards ng Camarines Sur at Catanduanes, sa seaboards ng hilagang Zamboanga del Norte at sa timog na seaboards ng Antique, Iloilo, Bohol at Guimaras, pati na sa natitirang mga seaboards ng Bohol at Lanao del Norte. Inaasahan din ng hanggang 3 meters sa mga seaboards ng Aurora at hilagang Quezon, sa hilaga at hilagang seaboards ng Polillo Island at sa hilagang seaboards ng Camarines Norte. Para sa mga maliliit na bangkang dimotor at katulad na sasakyan, iwasang pumalaot sa ganitong kondisyon lalo na kung kulang sa safety equipment at karanasan ang sakay. Hanggang 2.5 meters naman sa silangang seaboards ng Babuyan Island, sa mga seaboards ng Leyte, sa silangang seaboards ng mainland Cagayan at sa natitirang seaboards ng Southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental at Zamboanga del Norte. Hanggang 2 meters sa mga seaboards ng Palawan at Sarangani, sa seaboards ng Kanlurang Zamboanga del Norte, sa timog na seaboards ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro at sa natitirang seaboards ng Babuyan Island, Batanes, Quezon, Bicol Region at Western Visayas. Kung kinakailangan pumalaot, maghanda ng kompletong life vest, komunikasyon at mag-monitor ng local gale warnings. Kung maaari, ipagpaliban muna ang biyahe hanggang humupa ang hangin at alon. Ang iba pang baybayin sa bansa ay may taas na alon na mas mababa sa 2 meters, ngunit maaari pa ring biglang tumaas kapag dumaan ng malalakas na rain bands at bugso ng hangin mula sa amihan. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong update sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at palagi po tayong mag-ingat.